2025, isa pong nakakatakot na taon sa kasaysayan ng ating mundo, kung saan simula January hanggang ngayon ay maraming mga eroplano, mga sangkay ang nagbabagsakan. At nito lamang mga sangkay, isang bagong pangyayari na dumagungdong sa mga balitaan sa buong mundo. Isa pong Air India Flight 171 ang biglaan na lamang pong nahulog ilang minuto nung lumipad ito. Ano ang nangyayari sa taong ito? Tila baga mayroon pong misteryosong nagaganap sa ating mundo. Bakit ang mga eroplano, mga sangkay o ang aviation ngayon nagkakaroon ng malaking problema? Dapat pa po ba tayong magtiwala o sumakay sa eroplano? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isa pong nakakakilabot ang ating pag-uusapan ngayon. Nakakakilabot sapagkat aktwal itong nagaganap ngayon sa ating mundo. Nagiging usap-usapan po ito sa mga balitaan. Maraming mga eroplano ang nahuhulog simula pa po noong January 2025 at magpahanggang ngayon nagpapatuloy hanggang sa naganap nga po ang latest update. Isa pong Air India 171 na may sakay na 242 ang biglaan na lamang nahulog. Masasabi po natin mga sangkay na isa sa mga worst na taon itong 2025 sa kasaysayan ng ating mundo. Sino ba naman ang mag-aakala na simula pa lamang po noong January nagaganap na po ang pagkahulog ng iba't ibang mga eroplano o mga sasakyang panghimpapawid. Helicopter man yan, mga maliliit na mga plane or mga pampasahirong mga airplanes. Bagamat hindi sabay-sabay, pero ang nakapagtataka mga sangkay na tila baga nagiging common na lamang po itong pagbagsak ng mga sasakyang panghimpapawid. Dito lamang po sa ating bansa mga sangkay, may mga maliliit na sasakyang panghimpapawid nitong taon lamang mga sangkay ang napabalita na nagkandahulog mula sa kanilang mga biyahe sa himpapawid. Sa Amerika mga sangkay, ilang beses din po napabalita na may mga sasakyang panghimpapawid ang biglaan na lamang pong nagkaroon ng problema habang ito ay nasa biyahe. Isa nga po sa mga matunog mga sangkay ay ang isang bagong balita na pagkahulog ng isang sasakyang panghimpapawid na pampasahero mga sangkay doon sa US nitong taon lamang. Ang iba naman mga sangkay sa iba't ibang panig ng ating mundo ay nagkakaproblema po ang mga eroplano. May iba mga sangkay na nakapag-take off na, subalit bigla po itong bumalik matapos po makita mga sangkay na mayroon pong engine failure at iba't iba pa pong mga problema sa mga sasakyang panghimpapawid. Anong hiwaga o misteryo ang nagaganap sa ating planeta? At neto lamang mga sangkay, isa pong nakakalungkot at bagong-bagong balita. Ang Air India passenger plane Flight 171 ay biglaan na lamang pong nahulog matapos ang ilang minuto mula po nung mag-take off ito. Ang Air India passenger plane ay papunta sana o flight neto papuntang London, Gatwick. Ngunit mga sangkay, shortly after taking off mula sa Ahmedabad nitong Thursday, nagkaroon agad ng isang problema na humantong sa masamang pangyayari. Ang flight na ito mga sangkay ay may karga na 242 passengers. Kasama na po dyan ang mga crew at mga piloto ng eroplanong ito, including 53 British nationals. Ayon sa report mga sangkay, ang Air India Flight 171 ay umalis sa Ahmedabad Sardar Vallabhai Patil International Airport. Ito ay nakaschedule na maglanding sa London Gatwick. At ayon po sa flight tracking website Flight Radar 24, the signal from the aircraft was lost less than a minute after takeoff.
So mahigit kumulang 1 minuto mga sangkay. Mula nung nag-take off ito, bigla na lamang daw pong nawala ang radar signal nito. Nawalan ng signal ang eroplano mga sangkay. Flight tracking data ends with the plane at an altitude of 625 feet. Ganyan na po kataas ang kanyang inilipad. At ang eroplano mga sangkay ay binigyan kaagad ng Mayday call to air traffic control. India's aviation regulator said no response was given by the aircraft. Matapos po mga sangkay na bigyan ng Mayday call. So wala na po silang malay kung ano po ang nangyari. Ngunit isang masamang balita mga sangkay ang bigla na lamang po natanggap. Ang eroplano ito ay nahulog sa isang residential area na tinatawag na Meghani Nagar. Tumama ito mga sangkay sa isang doctor's hostel. Kitang-kita mga sangkay sa mga nakakuha ng video kung papaano po ang eroplanong ito nahulog mga sangkay sa isang lugar na kung saan may mga nag-aaral bilang isang mga medical professionals. Verified footage taken in central Ahmedabad showed huge plumes of black smoke in the sky. So makikita mga sangkay kung papaano po ito nahulog at nagkaroon po ng isang katakot-takot na makikita po sa video. Lumabas kaagad ang balita na sa 204 mga sangkay on board sa Air India 171, wala daw pong survivor. Kung titingnan nyo nga naman mga sangkay ang mga larawan o isang video, makikita po ninyo mga sangkay na wala po talagang mag-aakala na may makakasurvive sa lagay na ito. Ngunit mga sangkay, isa pong milagro ang nangyari. Isa pong balita mga sangkay ang lumabas na mayroon pong isang British passenger na nasa seat 11A ang nakasurvive sa India plane crash. So sa 204 mga sangkay na mga sakay sa eroplanong ito, mayroon pong kaisa-isang tao dito na nakasurvive. Ayon po sa report, the flight manifest shared by authorities said the passenger in the seat was British national na si Vishwas Kumar Ramesh. Ayon po sa Indian media, nakausap daw po nila ang taong ito sa hospital mga sangkay. At ayon po sa kwento niya, nasa 30 seconds matapos daw pong mag-take off ito mga sangkay, nakarinig daw po siya ng isang napakaingay sa loob po ng eroplano. Ingay po mga sangkay na nagbigay takot kaagad sa lahat ng mga nakasakay sa eroplanong ito. Matapos po ang ilang segundo mula nung marinig niya ang ingay na ito sa eroplano mga sangkay, nangyari na nga po ng mabilisan lamang ang pagkahulog nito. At ang nakakalungkot mga sangkay, maliban po kasi sa mga sakay ng eroplanong ito, may mga tao din po mga sangkay na nadamay dahil ang eroplanong ito tumama mga sangkay sa isang accommodation used by the doctors. Kung kaya't yung mga naroon mga sangkay ay nadamay. So hindi lamang po 204 ang hindi nakasurvive, kundi may mga tao pa mga sangkay na labas sa eroplano ang nadamay at kasama po mga sangkay sa pumanaw. Sa eroplanong ito mga sangkay, mayroon pong sakay na 169 na mga Indian nationals. So more on mga Indiano ang nakasakay neto. Mayroong 53 Britons at mayroong 7 Portuguese at isang Canadian. Agad naman pong nagpaabot mga sangkay ang mga leader sa buong mundo. Mga hari, mga reyna, mga prime minister, mga presidente. Lahat na po ng mga leader, mga sangkay sa buong mundo ay nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa mga pamilyang naiwan.
Ngunit isa pong nakakakilabot mga sangkay, ang ngayon ay nagiging usap-usapan sa social media. Isa pong nagngangalang Rudy Baldwin ang nagsasabing nahulaan daw ang pagkahulog ng Air India. June 9 mga sangkay, nagkaroon po ng isang post na sinasabi po niya na may nakita siyang sasakyang panghimpapawid sa ibang bansa, partikular sa Asia. Ang sasakyang ito ay nakita niya mga sangkay na nagkaroon po ng isang malaking problema na nagresulta sa katakot-takot na pangyayari. Ito ang kanyang post mga sangkay. Ano ang inyong opinyon mga sangkay sa nakita ni Rudy Baldwin? Naniniwala ba kayo na ito ay kanyang nahulaan? Isa ang maliwanag sa lahat o magiging paalala sa atin, mga sangkay. Saan man tayo dako pupunta, matuto po tayong manalangin, matuto po tayong magdasal sa gabay at proteksyon mula sa ating may kapal. Tandaan po natin, gawin po nating busy ang mga anghel ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos lang naman ay nagpapadala ng mga anghel na magbabantay sa bawat taong humihiling ng proteksyon saan man dako siya pupunta. Hindi po natin alam kung ano po ang nangyari sa lalaking nakasurvive. Nag-iisa lamang po na nakasurvive sa pagkahulog ng sasakyang panghimpapawid mula po sa India. Pero mga sangkay, meron pong dahilan ng ating Panginoong Diyos kung bakit siya lamang ang nakaligtas. Kaya tayo, saan man dako tayo pupunta, sasakay man tayo sa kahit na anong sasakyan, siguraduhin po natin ang pananalangin natin. Siguraduhin po natin na ligtas tayo saan man tayo mapupunta. At mangyayari lamang yan mga sangkay kung tayo ay mananalangin sa ating may kapal. Kahit na ano pang nakakatakot ang maganap sa kakalsadahan, sa himpapawid kung saan naroroon tayo, basta't kasama po natin ang ating Panginoon, walang dapat ipangamba. Ano po ang inyong opinion mga sangkay? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.